Oh, what's up mga boys? Diyan na pala kayo. Tinitingnan ko yung ating anak na puti kasi yung balahibo niya hindi normal, yung parang lumalabas. May iba sinasabi barinahan, parang may barinahan, pero hindi naman siya yung barinahan na tipo na yung paikot. Talagang naka-disarrange lang yung niya, yung balahibo niya. Tapos hindi doon pumapasok sa pakpak niya. Yung normal ba na yung yun na yun. Ang pakpak niya. Nung yung palugon siya, at trinay ko na pinutol ko, tinanggal ko. Kasi nga sabi ko, yung paglugon niya, after baka pagbalik ng balahibo, maging normal na. Yun, papasulit na siya, pero yung tumubo na balahibo, parehas pa din. Ano kaya mga buboy ang cause ng ganito? Yung may mga deformity sa feather niya. Hindi naman siya ganun dati. Pangalawang paglugon na niya, doon lang nag-start yung pagsulit. Ayun, hindi na maganda yung tubo. Tingnan natin mga buboy. Lika. So ito yung sinasabi ko mga buboys na puti. Kung mapapansin nyo, magkabilaan yung yung hindi ayos na balahibo. Yun. Tinanggal ko yan, pero ganun pa din. Parang baliktad. Yan. Magkabilaan yan. Ano kaya ang cause niyan? Ba't ganyan yung tubo ng balahibo niya? Di ba? Hindi naman pwedeng sinyalan kasi tumubo. Hindi naman siya originally ganun eh. Pero maswerte ba yan? Hindi kasi magandang tingnan pag ganyang niya, balahibo, tubo, hindi magandang Yan, pasulit na siya, pero yun nga, yung tubo ng niya. Saka may mga gap siya sa in between na balahibo sa pakpak. So yan. Ito yung sinasabi ko mga buboys na dalawang balahibo niya. Hindi normal. Pabaliktad yung tubo. Pabaliktad pala yung tubo niya. Sa kabila, ganoon din. Baliktad yung tubo niya. So, ginawa ko nung dati, pinunot ko. Akala ko, pagbalik, magiging normal, balik sa normal. Kasi hindi naman talaga ito ganito dati. Ang paglugon lang niya. Kaya hindi siya buboys na napipili pag may dumarating ng mga kaibigan natin gusto mag-agay. Kasi nga yung feathering niya hindi kursunada. Ayun. So ngayon mga buboys, naka-schedule tayo magputol ng mga tahid ng ating nakapang-cord kasi napakahaba na. Aray ko po kung tamaan. Kaya yun, prepare natin yung ilang heads lang naman ito. Hindi na natin masyado na asikaso yung pagputol nito. Pero okay pa naman. Kagandahan, wala tayong man-heater na na may mga mahabang tahid. So, pero kailangan pa din putulan kasi part na ng grooming ng ating mga nokis na dapat pinuputulan. Kasi nga syempre delikado pa din, baka may makatanggal sa tali at magkaroon ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ito nga pala mga buboys yung ating Red Game Farm na Golden Boy, galing sa idol nating Red. So pasulit na siya, pa-priming tayo kasi back on breeding naman tayo mga buboys. Nakaka-inspire lang kasi 2 days ago may pumunta sa atin, kumuha ng natitira natin ditong mga nokis. So inspire tayo dahil syempre may budget tayong pwedeng gamitin naman for start ng ating breeding. So gamit itong lagare sa bakal. Medyo matalim pa naman ito. Dapat kasi matalim gamit itong lagari sa bakal, magpuputol tayo ng tahid. Actually, may nagawa na akong isa. So ito, tingnan mo. Yan.
Yan, may naputulan na akong isa. O, tingnan mo, di ba? Ang haba. So, yan. So, magpuputol pa tayo ng mga tatlo na nasa cord natin. Kasi nga, imagine kung ito tumama, oh. Nako, ang sakit nito. Kaya kailangan tayo magputol as part ng grooming nila. Okay? So, di ko na pwedeng ipakita yung pagpuputol kasi delikado naman tayo kay paring Whitey. At ito na yung result ng ating pagpuputol, mga boys, no. Ganyan lang ka yung iniiwan natin na tahid, yung haba. Kayo, anong haba yung nyo pag titrim nyo? So, ito yung before nating maputulan. Tingnan mo naman, napakatulis talaga. Kaya delikado, kailangan talagang i-trim. So, yun lang muna mga boys. Ingat tayo sa paggagawa at pagtatahid kasi matalim yung mga bagay na gagamitin natin. See you next time. Bye-bye.